May nasagap kaming balita na ang gobyerno daw ng Dubai ang siyang sumagot sa gastos sa hotel ng mga turista na na-stranded. Gaano katotoo itong balita na ito? Alam mo ba kung kasali dito sa assistance ng Dubai government ang pagbibigay ng cash assistance sa mga na-stranded? Ngayon ay March 3, 2026, day 4 ng giyera sa Middle East. Ang una nating itanong sa ating kaibigan, may balitang nagbukas na daw muli ang Dubai International Airport. Gaano katotoo itong balita na ito? Yes, totoo na may limited na muling pagbubukas ang Dubai International Airport, pero medyo limitado pa rin yung operation nila. Nitong March 2, nag-umpisa silang mag-resume ng mga ilang flights mula sa Dubai International Airport ay Dubai World Central Al Maktoum International Airport. Pero ang bayan ng airport ay huwag mo nang pumunta doon kung hindi ka pa direktang kinokontak ng airline mo. Kumbaga, dahan-dahan pa itong pagbabalok ng flights at priority talaga yung mga pasahero na stranded o yung may mga nakantiyalang booking dati. So, konti-konti na nabubukas pero hindi pa fully operation. In terms of percentage, gaano na kalaki ang resume ng operation ng Dubai International Airport sa ngayon? Sa ngayon, nasa bandang 30% pa lang yung operations na naibabalik ng Dubai International Airport. Konting-konti pa lang, kumbaga. At dahan-dahan talaga nila itong inaangat para siguradong ligtas at maayos ito po. So medyo maliit pa yung porsyento ngayon, pero inaasahan nilang unti-unti rin yan tataas sa mga susunod na linggo. May nasagap kaming balita na ang gobyerno daw ng Dubai ang siyang sumagot sa gastos sa hotel ng mga turista na na-stranded. Gaano katotoo itong balita na ito? Tama yan, totoo yung balita. Talagang sagot ng gobyerno ng Dubai yung gastos sa hotel ng mga na-stranded na turista. Sila na mismo ang nag-aayos ng matutuluyan at nagpa-provide ng essential na tulong, kaya malaking ginhawa yan para sa mga bisita nila. So kung may gilada ka na stranded, at least alam mo may ganitong assistance sila. Yung sinabi mong essential na tulong, kasama na ba dyan ang pagkain? Oo, kasama na yan. Talagang all-in yung pagtulong nila, hindi lang hotel na matutuluyan, kundi pa din na rin yung pagkain at yung mga essentials na kailangan ng mga na-stranded na turista. So talagang kinisigurado nilang komportable at alaga yung mga bisita nila kahit na medyo magulo yung sitwasyon. So yan, everything's covered. Alam mo ba kung kasali dito sa assistance ng Dubai government ang pagbibigay ng cash assistance sa mga na-stranded? Yes, confirm. Na hindi lang hotel at pagkain yung sinasagot ng gobyerno ng Dubai, kundi pa din na rin ang mga rebooking expenses. Pero wala pang balita na nagbibigay sila ng mismong cash assistance. Ibig sabihin, sa ngayon ang focus talaga nila ay sagot na lahat ng gastos sa hotel, pagkain at pag-ayos ng mga flights para malagaan yung mga turista. May nasagap din kaming balita na gusto kong linawin sa iyo na matibay daw ang defense system ng Dubai kaya hindi sila masyadong napinsala sa mga missile at drone attacks. Tama yan, totoo rin. Matibay talaga yung defense system in Dubai, kaya kahit may mga missile drone attacks, hindi sila ganong naapektuhan. May mga advanced na anti-missile and anti-drone system sila na talagang nakatulong para maprotektahan yung lungsod. Kaya kahit may tensyon, nananatiling medyo stable pa rin yung sitwasyon nila. Meron ka bang data kung mga ilang missile at ilang drone ang na-intercept ng Dubai defense system? Yes, may datos tayo dyan. Sa kabuuan, na-intercept ng UAE Defense Forces yung humigit kumulang 152 missiles at mga 506 drones mula sa Iranian attacks. Ibig sabihin, malaking bahagi yung na-neutralize nila at dahil doon, minimal lang yung masasabi nating bingkala. Ilang debris ang bumagsak sa ilang lugar kaya may minor damage, pero overall, effective yung defense system nila. May napabalita na may US Embassy na tinamaan ng missile attack. Ano ang alam mo tungkol dito? Yes, may balita nga na nagkaroon ng missile attack. Pero sa US Embassy sa Riyadh, Saudi Arabia, yun nangyari. Hindi sa Dubai. So far, walang ulat na tinamaan mismo yung US Embassy sa Dubai. Ang naapektuhan talaga sa Dubai ay yung ilang landmarks at yung airport pero na-deflect agad dyan ang defense system nila. Yung mismo incident sa US Embassy, nasa Riyadh yan at may konting damage pero minor lang. So yun, mas klaro na kung saan talaga yung tinamaan. Dahil natamaan ang US Embassy sa Riyadh, Saudi Arabia, masasabi ba na mas mahina ang defense system doon kumpara sa Dubai? Hindi naman natin ma-reduce sa ganun kasimpleng comparison kasi maraming factors yan na naglalaro. Maaring may particular na circumstances o timing lang na naging dahilan kung bakit natamaan yung embassy sa Riyadh. Ibig sabihin, hindi porket may isang incident doon ay mas mahina na agad ang defense nila kumpara sa Dubai. Magkaiba rin kasi yung mga system setup, yung mga strategy at yung mga posibleng target. Kaya iwas lang tayo sa paghuhusga na mas mahina yung isa kaysa sa isa. Iba-iba ang sitwasyon eh. Ano naman itong balita na may mga US fighter jets na naihulog, bumagsak, nag-crash dahil daw sa friendly fire?
Mukhang medyo matindi ang balita na yan. At oo, may mga ulat na may US fighter jet na nag-crash daw dahil sa friendly fire. So ang ibig sabihin nun, aksidenteng natamaan siya ng sariling puwersa. Medyo delikado yan at syempre iniimbisigahan nila kung paano nangyari yon. Alam mo ba kung saan nangyari yung pagbagsak ng mga US fighter jets? Alam ko yan. Ito yung nangyari sa isang training exercise malapit sa Saudi-Yemeni border. Sabi ng mga report, talagang aksidente lang at walang intensyon. Minsan talaga sa mga military drills, may mga ganyang insidente, medyo bihira, pero nangyayari pa rin. Ano naman yung balita na nadawit na daw at naapektuhan na pati ang Lebanon dito sa kaguluhan? Yeah, actually may mga report na pati yung Lebanon medyo nadadamay na rin. Parang kumakalat yung tension sa region, hindi lang dun sa main conflict zones, kaya apektado na rin yung bansa sa paligid. Nahadjert na rin sila dahil may mga spillover effects. So nagiging regional issue na rin to, hindi lang isolated. Ganun talaga kapag may tension sa isang lugar, domino effect sa iba. Pakilinaw lang yung pag-atake sa Lebanon. Sinong umatake sa Lebanon? Ang Iran ba? Medyo naging komplikado na nga yung sitwasyon dyan. So basically, yung pag-atake sa Lebanon ay hindi simpleng Iran versus Lebanon lang. Talagang naging bahagi na siya ng mas marawak na tension sa buong rehiyon, lalo na yung dynamics sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Kaya kung tutuusin, hindi lang isang bansa yung involved, kundi buong network ng mga actor na may kanya-kanyang interes. Para dun sa hindi nakakaalam, ang Lebanon ba ay aliado ng Estados Unidos? Yan ay medyo nuanced. Pero masasabi natin na historically ay may cooperation naman ang Lebanon at Estados Unidos. Lalo na pagdating sa kulong sa seguridad at ekonomiya. Pero hindi naman sila ganun ka-close na parang super allies katulad na ibang bansa. Iba pa rin yung dynamics doon kasi maraming iba't ibang puwersa at interes na naglalaro sa Lebanon mismo. So hindi siya straightforward na oo, hindi. Eto, huling topic ko ito. May napabalita kasi sa social media. Alam mo naman ng social media, mahirap umasa, na nag-alok daw ang North Korea na tulungan ang Iran at magpapadala daw ng missile na isang missile lang mabubura na ang Israel. Totoo ba to? Alam mo, medyo uso talaga yung mga ganyang balita sa social media nga parang ang lala ng dating. Pero kung titingnan natin, wala talagang kumpirmadong matibay na ebidensya na may ganun nga ang direktang alok ng North Korea na tutulong sila sa Iran para sa ilang super missile na kayang bumura na Israel. So, ingat-ingat lang din tayo sa mga nakikitang ganyang kwento. Mas okay na maghintay tayo ng mga kumpirmadong balita mula sa mga mas mabigat at walang sources. So ngayon ba pwede natin maituring na yung alok ng leader ng North Korea na si Kim Jong-un ay isang fake news? Pwede talagang sabihin isa yung maaaring fake news o at least isang hindi napapatunayang sapi-sapit. Lalo na kung source ay social media lang at walang solidong ebidensya mula sa mga mapagkakatiwalaang news outlets. Kaya maging maingat tayo at huwag agad maniwala sa mga ganon. Mas maganda pa rin yung maghintay ng kumpirmasyon. So kung may iba akong magkasang pagkatapan, go na! Maraming salamat sa iyo sa mga paglilinaw.